Paano kung sabihin ko sa iyo na nabubuhay ka na parang may dalawang buhay? Isang buhay na ginagalawan mo ngayon at isa pang buhay na sisimulan mo raw kapag handa ka na. Kilala mo ba ang taong laging nagsasabing, sa Lunes na lang ako mag-gym. Kapag may oras na, saka ako sisimulan. Next month, seryoso na talaga. At ang mas nakakabahala, paano kung ikaw yon? Ang totoo, malinaw sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. May goals ka, may plano ka. Alam mo kung ano ang kailangan mong ayusin sa buhay mo. Trabaho, katawan, pangarap, relasyon, pamilya. Pero kapag oras na para kumilos, lagi mong sinasabi, bukas, mamaya. Kapag mas kalmado na ang lahat, at ang mga araw ay nagiging linggo, ang mga linggo ay nagiging buwan, ang mga buwan ay nagiging taon. At ikaw, nandyan pa rin sa parehong lugar. May parehong pangarap at may parehong pangakong hindi mo tinutupad sa sarili mo. May isang konsepto sa Japan na tinatawag na Ichigo Ichie. Ibig sabihin nito, isang sandali, isang pagkakataon, isang beses lang sa buong buhay. Ginagamit ito ng mga Japanese tea masters para ipaalala na ang bawat sandali ay hindi na mauulit. Kahit gawin mo ulit bukas ang parehong seremonya, hindi na iyon ang parehong sandali. Ang sandaling ito, kapag lumipas, patay na magpakailanman. Ngayon, i-apply mo yan sa buhay mo. Ang workout na nilaktawan mo ngayon, hindi mo na yan kailanman mababawi. Ang oras na dapat nag-aral ka pero nag-scroll ka lang, patay na ang sandaling yon. Ang usapang pinutol mo dahil busy ka, wala nang rewind ang buhay. Pero araw-araw, niloloko ka ng utak mo. Pinapaniwala ka nito na lagi pang may bukas. At dito nagsisimula ang problema. Ngayon, ikukwento ko sa iyo ang istorya ng isang lalaking maraming potensyal. May malinaw na pangarap, pero taon ang sinayang dahil sa isang ilusyon. Bukas na lang. Ang pangalan niya ay Joshua. Si Joshua ay 27 taong gulang. Hindi siya tamad. Hindi siya bobo. Sa totoo lang, sinasabi ng lahat na may mararating siya. Pero ang problema, wala siyang pinupuntahan. Dahil palagi siyang nabubuhay sa after. Hindi sa ngayon. Hindi sa sandaling ito. Laging sa mamaya. Laging sa kapag handa na. At dito, nagsisimula ang kanyang kwento. Si Joshua ay nabubuhay sa isang paulit-ulit na cycle. Tuwing linggo ng gabi, gumagawa siya ng mga pangako sa sarili niya. Sa Lunes, gigising ng maaga, mag-eehersisyo bago pumasok sa trabaho. Pag-uwi, magtatrabaho siya sa personal niyang proyekto. Bago matulog, magfo-focus siya sa mga bagay na mahalaga. This week, iba na. Palagi niyang sinasabi. Nagsiset siya ng alarm ng alas 6 ng umaga. Inilalabas niya ang damit pang ehersisyo. Binubuksan niya ang laptop at iniiwan ang project file sa screen, parang paalala. Pero tuwing alas 6 ng umaga kapag tumunog ang alarm, pinapatay niya ito at iniisip, 10 minuto pa. At ang 10 minuto ay nagiging 40. Nagigising siyang late, nilalaktawan ng workout, nagmamadali papasok sa trabaho, at nagsisimula ang araw na pagod at iritable na siya agad. Sa opisina, mukhang busy si Joshua. Laging may ginagawa. Nag-check ng emails, sumasagot ng messages, tumitingin sa phone, nag-i-scroll. Pero sa totoo lang, pinapatay lang ang oras. Alam niya yon. At mas masakit, alam niyang niloloko niya ang sarili niya. Pagdating ng alas 6 ng gabi, uuwi siya at sasabihin sa sarili, magpapahinga lang ako ng 5 minuto bago magtrabaho sa project. Uupo siya sa sofa, bubuksan ang phone, manonood ng isang video. Isang video nagiging 5, 5 nagiging 10. Kapag tumingin siya sa oras, alas 10 na ng gabi. Huli na. Bukas na lang. Bukas, mas maaga akong magsisimula. At ang bukas ay kapareho lang ng kahapon. At ang kahapon ay kapareho lang ng araw bago nito. At ang buwan ay lumilipas ng walang nagbabago. Hindi bobo si Joshua.
Alam niyang sinasayang niya ang buhay niya. Alam niyang ang problema ay hindi kakulangan ng kaalaman. Nakabasa na siya ng mga libro tungkol sa productivity, napanood na niya ang mga video tungkol sa motivation, nag-download na siya ng mga apps para sa time management. Pero walang gumagana. Dahil ang problema, hindi impormasyon. Ang problema, aksyon. May girlfriend si Joshua. Ang pangalan niya ay Jessica. 4 na taon na silang magkasama. Mabait si Jessica. Matyaga. Mahal niya si Joshua. Pero pagod na siya sa pakiramdam na parang multo ang kadate niya. Kapag nagdi-dinner sila, nasa cellphone si Joshua. Kapag sinusubukan niyang pag-usapan ng future, sinasabi ni Joshua, "Mamaya na." Kapag may plano si Jessica para sa weekend, sagot ni Joshua, "Pagod ako. Next week na lang." Laging next week. Laging mamaya. Laging bukas. At may isa pang bagay na mas mabigat. May ata si Joshua na 58 taong gulang. Mag-isang nakatira. 5 taon ng byudo. Tahimik na lalaki. Tumatawag isang beses sa isang linggo. "Anak, kamusta ka? Pwede ka bang mag-lunch dito sa linggo?" At palaging pareho ang sagot ni Joshua. "Hindi ako pwede ngayon pa. May asikasuhin lang ako. Next week na lang." Pero ang next week ay hindi dumarating. Laging may mas madaling gawin. Laging may mas komportableng piliin. Isang Biyernes ng gabi, nakahiga si Joshua sa sofa, nanonood ng series, may hawak na junk food. Dumating si Jessica galing trabaho, tumingin sa kanya at napabuntong hininga. Hindi galit, pagod. "Joshua, kailangan nating mag-usap." Pinost niya ang pinanapanood. Umupo si Jessica sa tapat niya, hindi sa tabi. Iyon pa lang, may mali na. "Naalala mo ba noong nagsimula tayo mag-date?" Tanong niya. "Punong-puno ka ng pangarap, sobrang passionate mo. Pinaniwala mo kung may binubuo kang buhay. Pero 4 na taon na ang lumipas at pareho ka pa rin. Parehong trabaho, parehong pangako, parehong bukas." Tumahimik si Joshua. "Hindi ko na kayang makipag-date sa isang pangako," sabi ni Jessica. "Gusto kong makasama ang isang taong gumagawa, hindi lang nagsasabi." Hindi siya umiyak. Mas masakit yun. Pumasok siya sa kwarto at iniwan si Joshua mag-isa, nakatitig sa itim na screen ng TV. Sa gabing iyon, unang beses na talagang hinarap ni Joshua ang sarili niya. 29 na taong gulang siya at ano ang meron siya? Isang trabahong hindi niya gusto. Isang proyekto na nasa isip lang. Isang relasyon na muntik nang mawala. Isang ama na palagi niyang ipinagpapaliban. Doon niya naisip ang tanong na matagal niyang iniiwasan. Ano ba talaga ang ginagawa ko sa buhay ko? Kinabukasan, pakiramdam niya ay may bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang kailangan niyang magbago, pero hindi niya alam kung paano. Habang nag-i-scroll siya sa contacts ng phone niya, may isang pangalan na matagal na niyang hindi nakikita. Kenji Nakamura, isang matandang Hapon na naging mentor niya noon. Tahimik, kalma, hindi maraming salita. Nag-type si Joshua ng mensahe. "Sensei Kenji, si Joshua po ito. May oras po ba kayo para magkape?" Ilang minuto lang, may reply na. "Oo Joshua, bukas 10:00 sa Park Cafe." Doon magsisimula ang pagbabago kahit hindi pa niya alam. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Joshua sa isang maliit na mesa sa isang cafe sa parke. Tahimik ang paligid. Dumating si Kenji Nakamura. Tuwid ang postura, kalmado ang galaw, parang walang minamadali. Umupo siya sa tapat ni Joshua at nag-order ng green tea. "Ano ang nagdala sa iyo rito?" tanong niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Joshua. Ikinwento niya ng lahat. Ang trabahong ayaw niya, ang proyektong hindi umuusad, ang relasyon na muntik nang mawala, at ang ama na palagi niyang ipinagpapaliban. Tahimik na nakinig si Kenji, walang interruption. Nang matapos si Joshua, isang tanong lang ang binitiwan niya. "Alam mo ba kung ano ang kailangan mong gawin?" Tumango si Joshua. "Alam ko, eksakto, pero hindi ko ginagawa." Sandaling tumahimik si Kenji saka nagsalita. "May konsepto kami sa Japan.
Ichigo Ichie. Ibig sabihin, ang sandaling ito ay nangyayari isang beses lang sa buong buhay. Kapag lumipas, patay na ito. Hindi mo na babalikan. Tumingin siya diretso kay Joshua. Kapag nagpapaliban ka, hindi ka lang nagpo-postpone ng gawain. Pinapatay mo ang isang sandali na hindi na babalik. Tumama ang mga salita. Akala mo may bukas palagi, dagdag ni Kenji, pero ang utak mo ay niloloko ka. Ipinaliwanag niya kung bakit napakahirap kumilos kahit malinaw ang dapat gawin. Ang utak ng tao ay naghahanap ng kaginhawaan at umiiwas sa discomfort. Mas gusto nito ang immediate pleasure kaysa sa long-term benefit. Kaya mas madali ang sofa kaysa sa proyekto. Mas madali ang phone kaysa sa tawag sa ama. Hindi dahil tamad ka, kundi ganito gumagana ang utak. Pero may solusyon, sabi ni Kenji. Hindi willpower. Reprogramming. Ipinakilala niya ang simpleng prinsipyo, ang 2 minutong sistema. Hindi mo kailangang tapusin ang gawain. Kailangan mo lang magsimula. Buksan ang project file. 1 linya lang. 2 minuto lang. Kung gusto mong tumigil pagkatapos, pwede. Walang guilt. Ang mahalaga, nagsimula ka. Dahil kapag nagsimula ka, mas madali nang magpatuloy. Umuwi si Joshua, dala ang bigat at linaw. Kinausap niya si Jessica. Hindi siya nangako ng malaki. Isang bagay lang. Araw-araw, gagalaw siya. Kahit maliit. At sa gabing iyon, binuksan niya ang project file. 1 linya ng code. Araw 1. Sa unang mga araw, madali. Sa mga sumunod, mahirap. May mga gabing pagod siya. May gabing ayaw niya. Pero ginagawa niya pa rin ang 2 minuto. Isang araw, muntik na siyang sumuko. Kinabukasan, bumangon siya ulit. Doon niya naintindihan ang mahalagang aral. Ang pagbagsak ay hindi kabiguan. Ang hindi pagbangon, ang kabiguan. Paglipas ng mga linggo, may nagbago. Hindi lang ang project, kundi si Joshua mismo. Hindi na siya naghihintay ng motivation. Kumilos siya kahit wala ito. At sa paggalaw, dumating ang motivation. Tinawagan niya ang ama niya isang araw. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon, nag-lunch sila, nag-usap, tahimik, totoo, walang cellphone. Doon niya naintindihan na ang aksyon ay hindi lang productivity, presensya ito. Paglipas ng mga buwan, umusad ang project, gumaan ang katawan niya, bumalik ang tiwala ni Jessica, at ang ama niya gumiti ulit. Hayaan kitang tanungin, ilang sandali na ang inilibing mo sa mamaya? Ilang pagkakataon ang pinatay mo dahil akala mo may bukas pa? Ang katotohanan, nabubuhay ka na parang may 2 buhay. Ang buhay na ginagalawan mo ngayon at ang buhay na sisimulan mo raw kapag handa ka na. Pero ang buhay na iyon, hindi kailanman dumarating. Dahil habang naghihintay ka ng tamang oras, dumadaan ang panahon, nawawala ang mga sandali, lumalayo ang mga tao, at tahimik na nabubuo ang mga pagsisisi. Ang Ichigo Ichi ay hindi lang paalala na pahalagahan ng sandali. Isa itong suntok sa mukha. Isang paalala na wala kang infinite time. Ang sandaling ito ngayon, ito lang ang totoo. Ang nakaraan ay alaala. Ang hinaharap ay imahinasyon. At kung patuloy kang magpapaliban, magigising ka balang araw na pareho pa rin ang buhay mo. Pareho pa rin ang mga dahilan mo. At mas mabigat na ang mga pagsisisi mo. Pero may magandang balita. Pwede kang magbago ngayon. Hindi bukas, hindi sa Lunes, ngayon. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang perpekto. Kailangan lang totoo. Pumili ka ng isang bagay. Ang pinakamaliit na posibleng hakbang. 2 minuto lang. Buksan ang project file. Isuot ang damit pang ehersisyo. Idaya lang numero ng taong matagal mo nang gustong kausapin. Gawin mo ngayon. At bukas, gawin mo ulit. Hindi para sa buong taon, para lang sa araw na ito. Dahil ito lang ang araw na umiiral. At kapag nadapa ka, huwag kang sumuko. Huwag mo lang ulitin ang pagkadapa kinabukasan. Dahil ang isang pagkakamali ay tao. Ang 2 sunod ay desisyon. Hindi ka nagtatayo ng resulta. Nagbubuo ka ng identidad. Tumitigil ka sa pagiging taong maraming pangarap
At nagsisimula kang maging taong tumutupad sa mga ito. At sa huli, ang buhay ay hindi nasusukat sa malalaking tagumpay. Nasusukat ito sa maliliit na sandali, sa araw-araw na pagpili, sa pagiging present kapag mahalaga. Hindi palaging nandyan ang ama mo, hindi palaging bata ang anak mo, hindi palaging bukas ang pagkakataon, at hindi ka palaging may oras. Ang meron ka lang ay ngayon, isang sandali, isang beses lang sa buong buhay. Ichigo Ichi. Huwag mo itong sayangin. Kung napanood mo ito hanggang dulo, sabihin mo sa comments ang isang maliit na bagay na gagawin mo ngayon. Hindi plano, hindi pangako, isang aksyon lang. Dahil kapag isinulat mo ito, hindi ka na lang nanonood, kumilos ka na. At doon, nagsisimula ang lahat.